Kawawang nilalang. Yan talaga daw ang paglalarawan mga kababayan kay President Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ASEAN mga kababayan. Dahil walang nahita mga kababayan maliban sa isang medyas, isang pares ng medyas sa kanyang nauwi mga kababayan, ay wala pong nahita si BBM. At kaliwat kanang kahiyan ang nadatnan mga kababayan. Nagpasipsip pa daw sa Amerika pero hindi naman pala pinansin mga kababayan ni Trump. At ang nakakapagtaka, bakit hindi siya kasali mga kababayan sa kanyang pictorial, yung last pictorial mga kababayan nung ASEAN Summit na napaka-importante. Ang sabi niya, mayroon daw siyang meeting mga kababayan. Ano ba ang mas importante? Ang meeting o yung mga kababayang mayroong televised at ceremonial mga kababayan na pictorial ng ASEAN. Dagdag pa riyan sa lahat ng mga leaders ng bansa mga kababayan. Si BBM lang ang nang-away ng kapitbahay nating bansa mga kababayan. Siya lang. At mukhang na outside of the kulambo si Ngagva mga kababayan dahil ang ibang leader mukhang hindi na siya pinapansin. Panoorin niyo po ha. Kamusta na ba si Marcos Jr. Si Ngagva. sa ASEAN? Oh, may nauwi ba? May narinig ba kayong nauwi ni BBM mga kababayan galing ASEAN? Wala, di ba? Mukhang wala mga kababayan. Ay, meron pala mga kababayan. Isang medyas. Oh, yan ang nauwi ni Ngagpa. Ang sagot, nagmukha siyang kawawa. Kawawa. Nagmukhang syunga. No? Well, alam niyo itong ASEAN ito. Alam niyo naman na taon-taon naman ginagawa yan. No? Taon-taon At ginagawa. noong panahon ni Tatay Digong, tayo po ay 2017 o 2018, hindi ko na maalala kung anong taon exactly. Tapos ngayon mga kababayan, ang finlash mga kababayan na litrato ni Tatay Digong mga kababayan, finlash sa screen. Isang malaking sampal kay Bangag. Doon, tayo po ay naging host dyan at ginanap sa Pilipinas yung ASEAN. Well, ngayon po na nagbukas ang ASEAN, anong pinakita nilang larawan? Ang larawan po ni Tatay Digong. Oh. Magagalit niya si Admiral, pero walang power si Admiral mga kababayan sa ASEAN. Nung ASEAN na naganap sa Pilipinas. Parang nangaasar yung mga leaders ng ASEAN, no? Na bagamat alam namin na bago ng presidente ng Pilipinas, parang kinikilala pa rin namin yung pagiging leader ni Tatay Digong, hindi lang sa Pilipinas. Tapos nagyabang pa ang mga bangag mga kababayan, di ba? Di ba alternate yan mga kababayan? Sino ang in charge next year na naman, ipapasa sa'yo. Tapos grabing mga bangag. Sinabi nila, naboto daw mga kababayan si BBM bilang leader ng ASEAN na siyang mag-host next year. What? Schedule yan mga ingas. Parang mayroong nag-back out kasi na isang country mga kababayan dahil hindi pa sila ready. And then, no choice, si BBM mga kababayan na next in line. Kung hindi nung naging chairman ng ASEAN ng Pilipinas, nung termino ni Tatay Digong. At syempre, kung papansinin niyo yung pananalita ni Prime Minister ng Malaysia, no? Na si Anwar Ibrahim, no, talagang parang pinaririndigan niya itong si Marcos Jr. doon sa pag-iimportansya ng liderato, no, yung pagiging leader ng mga bansa sa ASEAN. Etong sinabangag mga kababayan, masyadong concerned sa kanilang mga imahe. Lord. Tapos wala namang ginagawang mabuti mga kababayan. Parang ang mensahe niya is maka-leader ka naman. At least, weak leader. Kung ikukumpara mo dito sa naging administrasyon nga ni Tatay Digong. Pero pag-usapan talaga natin, ano bang nahita ni... Ano nahita ni BBM mga kababayan? Well, gastos lang, no? Aside doon sa isang medyas mga kababayan na binigay sa kanya. Sucks. Sounds like you suck, BBM. Wala na tayong nahita. Unang-una, wala. Yung tradisyonal na larawan kung saan ang mga leaders ng ASEAN kasama yung mga bisita nila, kasama si Donald Trump, nagaganap sa huling araw ng pagtitipon, abay wala po dun si Marcos Jr. Oo nga mga kababayan, no? Yung last pictorial talaga mga kababayan. Itsupwera si Bangag. Hindi ko alam kung bakit ang opisyal na rason ay nakikipag-meeting daw siya doon sa Secretary General ng UN. No? Ano naman ang importansya na pag-meeting sa UN Secretary Mas importante General? ang ASEAN. Dahil naka-televise. Alam naman niya na yung larawan ng ASEAN kasama mga partners ng ASEAN ay symbolic picture of unity, pagkakaisan. So, outside ang Pilipinas. importante na talagang kasama siya doon sa larawan na yun. Hindi po siya sumama doon sa larawan. At Buti naman din dahil, mga kababayan, proud tayo sa Pilipinas mga kababayan pero nahihiya tayo sa ating presidente. Yan lang ang ating masabi. Ashamed tayo mga kababayan dahil ang BBM na yan ang ating presidente.
Kung dati-dati proud na proud tayo mga kababayan sa pagiging tapang ating leader. Proud na proud tayo kay Tatay Digong. Ngayon mga kababayan, Diyos ko Lord. Ngiwi mga kababayan. Tapos ang lahat nakakaalam mga kababayan ha. Lahat nakakaalam na ang issue ng pamilyang iyan is kurakutan. Which is, yun na nga nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. Tanong, nasan nga si Marcos Jr.? Well, ang opisyal na rason ay dahil nakipagpulong daw siya sa SecGen ng UN. Pero hindi naman natin malaman kung anong totoong kadahilanan dyan. Sinungaling! Dahil ako'y nag-iisip, no? Palibasa, ayaw niyang pasinungalingan yung paratang na siya ay bangag. Baka naman meron siyang ibang ginagawa habang nagpo-post ang mga ASEAN leaders dyan sa pagpupulong na naganap. Yan nga mga kababayan ang iniisip ng ilan. Na baka bumabatak daw mga kababayan at nahay. Ewan lang natin ha. Yan ang sabi nila na spekulasyon. And then, hindi na nakasali dahil ngag-ngag daw mga kababayan. Ewan lang natin. Pero tayo, hanggat walang ebidensya mga kababayan, hindi rin natin masabi yan. Malaysia, kung hindi ako nagkakamali. No? Anyway, so nasaan siya ng group picture? Pangalawa. Nasaan ka ngagba? Hindi siya nakakuha ng one-on-one with President Trump. Akala ko ba ang lakas-lakas niya kay President Trump? Akala ko ba nang sabi ni President Trump, nagpasipsip pa naman siya mga kababayan. ang commitment namin... Inaway ang China, no? Ang kapal ng mukha mga kababayan. Talagang ibang klaseng utak ang meron sa BBM. Ang ASEAN mga kababayan is panahon yan ng pagkakaisa, pagkakaibigan. Kung meron kayong problema mga kababayan sa iyong mga kapitbahayan diyan ninyo aayusin. Doon mga kababayan para talagang marites na harap-harapang chinismis mga kababayan ang kanyang kalaban na China. Sa halip na this is a time na pag-usapan natin itong problema, inaway niya mga kababayan ang China. Pinahiya. Yan ang exact term mga kababayan. Inawa ni BBM. Is ironclad. Bakit di siya nakakuha ng one-on-one with President Trump? In fact... And then, ang kinausap ni Trump, mga kababayan, China. China ang kinausap ni Trump. Lang silang pinakitang footage na parang pinansin siya ni Trump. Pero by and large, wala tayong nakitang video, wala tayong nakitang larawan na nag-usap talaga si Bangag Jr. at si Donald Trump. So ano nangyari? Akala ko BFF kayo ni Trump at ikaw ay umaasa na hindi ka mapapatalsik sa pwesto dahil kinakailangan ni Trump ang Marcos Jr. sa Malacanang para manatili ang kanilang Patriot missiles at iba pang intermediate range missiles na nung minsan ay halos naging dahilan na ng Third World War. So nasa na ngayon ang pagiging BFF mo ni Donald Trump? Wala na. Ang masama pa rito, hindi na nga siya hinirap ni Trump. Ito naman si Marcos Jr. nakipag-meeting pa sa isang assistant secretary ng Department of State. Mantakin nyo. Doon na lang siya mga kababayan. Yun ang kaya lang niya Pwede niyang utuhon yun. Tapos, hindi siya nakasali daw sa pagpapapicture dahil sa meeting. Ang presidente ng Pilipinas, hindi hinarap ng presidente ng Amerika. Instead, alalay lang ang humarap. Diyos ko Lord. Hinarap isang assistant secretary, hamak na assistant secretary ng Department of State. Kung ako siya, kung ayaw makipag-usap sa akin ng Amerika ng presidente ng Amerika, di wag, pero hindi ako makikipag-usap sa isang assistant secretary. Kasi sa protocol, ang nag-uusap lamang ay yung magkaparehong rangko. Except kung merong courtesy call. For instance, ang mga nakaloko mga kababayan, kaloko na, ng audience sa presidente. Yun, walang problema yun. Kasi malinaw na ang humihingi. Kaloko, ang presidente natin mga kababayan, level lang ng ASEC, Kagaya lang na Claire Castro mga kababayan, ang pinaharap. Ay mga ambassadors at mga secretaries of foreign affairs dahil sila kinikilala nila na mas mataas ang isang presidente, kaya courtesy call ang nangyayari. Pero ito, assistant secretary, anong mahihita natin sampal sa mukha ni Ngagba? Bakit kinailangan pang makipag-meeting kung ang assistant secretary lang naman ang haharapin? Pero itong pinakamasama, doon sa ASEAN mismo, nagdiwang sila. Kasi yung Malaysia, yung Cambodia, at saka yung Thailand, zero tariff. Binawi ang tariff. Amerika, ang kanilang mga kalakal. Zero tariff. At syempre, nagdiwang. Tapos ang mga bangag mga kababayan, nabudol na naman ang mga bangag. Tingnan nyo ha. Ang sabi, kami na daw ang tumanggi. Diyos ko Lord, sila na daw ang tumanggi mga kababayan. Sa sa taripa na... As if naman inalok ang mga ungas. Diyos ko Lord, budol na namang buwisit. Hindi sila papatawan ng taripa ng Amerika.
tayong mga Pilipino na sunod-sunuran sa gusto ng mga Amerika, na pumapayag na ating teritoryo ay maging unsinkable warship ng Amerika, 19% tariff sa lahat ng produkto nating na ina-export sa Amerika ang ipapataw. Hindi man lang nakakuha ng exemption yung mga mga kababayan. Anong pinakamalaki nating export sa Amerika? Yun. Sana humingi siya ng exemption doon. Wala, lugi na mga kababayan ang mga negosyante dito. Anyari? Kala ko ba BFF kayo, Marcos Jr.? Anyari? Bakit ganyan? Diba? Now, ano pang nangyari? Abay, dun sa kanyang talumpati, binanatan ni Marcos Jr. ang China. Bangagan, kabangagan mga kababayan yan, Bakit mo babanatan mga kababayan na panahon sana yan para mag-reconcile? Napansin ba niya na tanging Pilipinas lang ang bumanat sa China? Yung mga leaders ng Singapore, leader ng Malaysia, leader ng Vietnam, Cambodia, halos lahat walang ginawa kundi purihin ang China. Bakit? Dahil gaya ng Pilipinas, ang China ang pinakamalaking nilang trading partner. Like everyone, China ang pinakamalaking supplier nila. Like everyone, China is very important as a source of capital. And like all other countries in Southeast Asia, halos lahat ng kanilang mga turista, ang pinakamalaking numero ng turista na bumibisita sa kanilang mga bansa ay galing sa China. Pero hindi. Si Marcos Jr. ang Inaway. Hindi lang China mga kababayan, kundi sa lahat talaga. Si BBM lang ang nang-away talaga ng kapwa mga kababayan, mga kapitbahay. nga dito sa South China Sea. As if naman, kakampihan siya ng kabuuan ng ASEAN. Napasipsip kasi ng doon kay Trump mga kababayan na hindi naman siya pinansin. Alam mo, kabuuan ng ASEAN, ang kanilang paninindigan, dapat magkaroon ng Code of Conduct. Yun lang. Pero sila, bagamat hindi lang naman Pilipinas ang merong conflicting territorial claims, nandyan din po ang Malaysia, nandyan din po ang Indonesia, nandyan din po ang Brunei, nandyan din po ang Vietnam, at nandyan din po ang, sino pa ba? Malaysia, Meron din sila. Hindi nila ginagawang sagabal doon sa kanilang diplomatic relations with China. At patuloy sila na nakikipagkaibigan dahil numero uno ang mga Chino pagdating sa turista na bumibisita sa mga bansa. At numero uno pa Ngayon, wala na. pagdating sa mga Alam nyo ba, nalumpo na tayo, sa mga bansa sa nalumpo na ang ating mga kababayan, ang ating tourism ngayon dahil unang-una, hindi na safe mga kababayan ang Pilipinas. loob ng ASEAN. Pangalawa, kurakot. And yet, si Marcos Jr., na tayo ang pinakakonting turista na dumarating galing sa China, tayo ang pinakamaliit na puhunan na pinapasok ng China, siyang kaisa-isang ng away sa China dyan sa ASEAN Summit. Hindi ko nga maisip, ano ba? Talaga bang Ngag-ngag talaga. This world na pag-iisip ni Marcos Jr.? Di ba siya nag-iisip bakit siya lang ang Hindi. nakikipag-away sa China samantalang lahat ng mga karating Kaya nga mga kababayan, kapag magkataong magyera, si BBM na lang ang padala dahil siya na lang mga kababayan Siya lang naman ang palaaway. Anyway, mayroong fighter jet, Mayroon siya sariling fighter jet mga kababayan, si BBM. Hindi pala fighter jet na Pilipinas, nilagyan ng pangalan, ang kapal ng pagbumukha. Nilagyan ng kanyang pangalan, Ferdinand Marcos Jr. sa Southeast Asia ay nagnanais na mas malapit at mas mainit na pagkakaibigan sa China para nga po sa pangangalakal, sa kapital at turismo. So paano ang naging performance ni Marcos Jr.? Mukha pong kawawa. Wala halos pumansin sa kanya. Wala. Ang bida syempre dito sa Yung mayroon siyang kinamayan, tapos, hindi, mga kababayan, hindi hinawakan ang kanyang kamay. Doon sa iba kumaway. ASEAN Summit na ito, yung leader ng Timor-Leste. Kasi siya ang pinakabagong miyembro ng ASEAN. Bukod pa dyan, syempre ang superstar yung chairman, si Anwar Ibrahim ng Malaysia, dahil siya yung incoming, siya yung current chairman at saka ang kanyang termino hanggang December of this year. Tayong susunod na chairman pero magsisimula po yan Enero of next year. At inaasahan natin na ang susunod na ASEAN Summit gaya ng panahon ni Tatay Digong ay sa susunod na taon. Ano yan, kapag mag-summit mga kababayan, mas maganda mag-rally. Sabayan natin ng rally. Malaman ng buong mundo ang disgusto natin dyan kay Nagva. Kung saan si Marcos Jr. na ang presidente. Sana po magkaroon ng
mataas na respeto ang mga leaders ng ASEAN kay Marcos Jr. Pero kung ang magiging basihan ay itong nakalipas na ASEAN Summit, wala pong pumansin kay Marcos Jr. Pahiya. sa ASEAN. Walang Parang pumansin. hindi siya nag-attend. At hindi lang yan, parang wala na nga pumansin at parang wala na nga siyang presensya, wala pa siya dun sa larawan ng mga leaders ng ASEAN at yung mga partner states ng ASEAN. Baka ano no? Binout out siya? Baka? Walang pumansin literally and figuratively kay Marcos Jr. Yan ang napalamangag. Mga kababayan ha, di po nakapagtataka na habang hindi pinansin ang ating Presidente Marcos Jr. sa ASEAN Summit, anong nangyayari sa Pilipinas? Ang peso po sumatsad na. And then, no wonder mga kababayan, dahil sa Pilipinas mismo, nagpunta mga kababayan doon sa Trila. Ano nga bang pangalan ng Trila mga kababayan? Yung nanood sila ng boxing. Si Admiral na patalon-talon mga kababayan, parang bola. Walang pumansin. Nakakahiya mga kababayan. So paano siya papansinin ng mga ibang leader? Wala nga pumansin dito sa Pilipinas. 61, lowest ever in history, bagong Pilipinas. Bagong mukha. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Kami lang ang pwedeng magwaldas. Ang stock market below 6,000. Yan mga kababayan. Below safe zone. Papunta na sa pandemic level mga kababayan. First time in history, bagong Pilipinas. Bagong Mas mukha. malala pa po yan sa panahon ng COVID. Pwede ba yon na talagang ang ating stock market mas malala pa sa panahon ng COVID and yet wala namang COVID ngayon? Tapos ang ayuda, all-time high ang ayuda mga kababayan. Ang ibig sabihin Mas marami pa sa panahon ng COVID. po niyan, napakasama ng ekonomiya ngayon. Alam ng mga karatig bansa natin Napakasama sa din ng Southeast Asia, pagbumuka ng dahil mga mabuting pinuno itong si Marcos dahil habang sila lahat ay napakaunlad ang kanilang mga ekonomiya, ang mga Pilipino ay nagdurusa. talaga. Kaya mga kababayan ha, alam ko tapos na itong pagtitipon ng October at 30 or dahil ngayon ay Meron bang pagtitipon? ako sa inyong oras no or nagaganap pa. Kung kayo'y pwede pang sumali dyan sa mga pagtitipon, sumali na po kayo. Kasi ngayon, hindi pinapansin ng Pilipinas, pinagtatawanan pa tayo dahil nga doon sa korupsyon sa ating bayan. Pinakamalala na po ang korupsyon sa atin, hindi lang sa Southeast Asia, kundi West. siguro sa buong daigdig na. Nakakahiya na po ang Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. So kung hindi pa po kayo sumasapi sa mga pagtitipon ngayon dyan sa October 30, ngayong araw, dyan sa ating bayan sa Pilipinas, sumali na po kayo. Sumali! 31 pala po Sumali! yung pagtitipon ng October at November 30. So, Ayang November 30, mukhang malaki-laki yan mga kababayan. hinihikayat po kayo, sumali na kayo sa mga pagtitipon ng 31 na Oktubre at saka 30 ng Nobyembre. Ang ating mensahe, nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa korupsyon. Itigil na natin yung korupsyon na yan. Nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa kawalan ng liderato ni Marcos Jr. Palitan na. Palitan na. Nandiyan naman po ang Vice President natin si Inday Sara Duterte. Oo nga no. Yung mga nagsasabi mga kababayan, stop election. Hindi realistic mga kababayan. Si BBM lang ang dapat umalis. Siya lang ang may kasalanan nito. Command responsibility. Tapos lahat niyan, kagastos pa kayo, stop election. Kasi hindi lang po siya power hungry. Kaya hindi siya nananawagan sa pagbibitiw ni Marcos Jr. dahil ayaw rin niyang makinabang sa ganyang panawagan. Dahil pag siya nanawagan ng ganyan, parang linuklok na niya ang sarili niya sa pagiging presidente. Hindi po kasalanan ni Inday Sara Duterte na iniiwasan niya na siya'y magmukhang power hungry. Pero ang katotohanan, kinakailangan na po tayo magpalit. Dahil tignan niyo po ang ekonomiya. Palitan na yan! The worst are all happening now. The worst performance of the stock market, the worst performance of the peso. Pareho po yung barometer. Sukatan po yan ng sigla ng ekonomiya. Kung pinakamalala na po ang bagsak ng piso at ng stock market, yan po ang pinakamalalang bagsak ng kabuhayan sa Pilipinas. Gumising na kayo. Gising! Matindi na ang problema sa pagkagutom. Ngayon, ang pagkagutom kasama na ng pangunahing problema ng sambayan ng Pilipino, ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, mababang sweldo, at ngayon po ang pagkagutom at kawalan na ng pag-asa ng ating mga kababayan. Lahat Kailangan na. Lahat ng problema nandito na mga kababayan kay Bago. Marcos.
Huwag na po tayo mag-antay na 2028. Sa tingin nyo ba, kapag nag-antay tayo ng 2028 at hawak ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa ang makina, George magkakaroon Garcia. ng patas na eleksyon? Huwag na po tayo managinip. Hindi nila pauupin si Indang Sara. Kaya nga, gusto muna nilang matanggal. Anong bilang Indang isang, Sara? katunggali sa politika. Pero dahil hindi nga po sila nagtatagumpay sa ngayon, ang next plan ay wag siyang panalunin sa eleksyon. ng Ay, 2028 posible hindi by man nanalo si Mr. VP Sara. Ulitin ko po, wag na kayong umasa na babasahin ng tama ng mga makina ang boto Kahit dayain nila mga kababayan, hindi pwedeng dayain ng sobra-sobra. ninyo para kay Inday Sara kung aantayin nyo pang eleksyon sa 2028. Dapat ngayon pa lang gawin na nating presidente si Inday Sara dahil hindi na tayo mabubuhay Sana pa. nga Kung aantayin patablad pa ang natin ang bangag mga 2028, kababayan. Baka mamaya mahigit 100 na ang dolyares pagdating ng 2028. At the rate, Na? itong si Marcos Jr. ay Magkano na yan ang mga- bagay-bagay. Kapag ganyan mga kababayan, mahal na yan ang gasolina. Dolyar kasi mga kababayan ang pinagbabasihan sa pagbili ng gasolina. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Tama na po ang paghihirap ng Pilipino. Palitan na po natin ang Marcos Jr. Gawin po natin yan sa mapayapang mga pamamaraan. Kung ayaw niya magbitiw, subukan natin siyang impeach. Kung ayaw niyang mapa-impeach, gawin na po natin ang desisyon na nakasalalay lamang sa soberenyang mga Pilipino. Yan po ay patalsikin na sa pwesto si Marcos Jr. Pag-iinitan ka na naman yan. Po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Pag-iinitan ka na naman yan, At hanggang Roque. sa muli na ipagkikita, ito po ay inyong Spoksangbayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I That I love. God Okay. bless. The Philippines. Bye-bye.